Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel, at ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang step by step para makapag-apply dito sa South Korea bilang isang factory worker or EPS factory worker. 18 to 38 years old ka na, babae, lalaki, bakla, tomboy, pwede na mag-apply dito. At kahit wala kang experience sa trabaho at first time pa lang mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, o kaya naman na hindi ka pa nakakapagtrabaho sa mga factory dyan sa Pilipinas, ay pwede ka rin mag-apply dito, kabayan. Hindi na rin kailangan ng diploma. Hindi na kasama sa mga requirements pag mag-a-apply dito ang may kinukuhang diploma. Ibig sabihin lang yan, kahit hindi ka nakatapos ng elementary, hindi ka nakatapos na high school, ay pwede kang mag-apply dito dahil hindi sila humahanap ng diploma. At pwede rin ang may tato, wag lang daw yung dragon. Yung dragon na tato, ayaw ditong tanggapin yung may dragon na tato. Di natin alam kung bakit ayaw nila ng dragon na tato, pero marami kong kakilala dito na may tato. Nandito sa South Korea at nagtatrabaho sila dito ngayon. Dapat wala kang criminal record. At hindi ka makakuha ng NBI kung ikaw ay may criminal record sa NBI. Ayan. At isa yung NBI na yan sa mga requirements na kinukuha ng DMW pag ikaw ay palis na. Dapat ay wala ding putol ang daliri mo dahil hindi ka papasa sa medical kapag ikaw ay may putol ang daliri. Tapos isa pa, yung mga sakit na nakakahawa ay hindi yan pwede dito sa South Korea. Kaya dapat manigurado kayo. Dapat kung gusto nyo mag-apply dito sa South Korea, kung nag-aalagan kayo sa kalusugan ninyo, ay mas mabuting magpa-medical muna kayo para malaman ninyo na wala kayong sakit na nakakahawa. At syempre, dapat ay hindi kayo colorblind. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng colorblind? Siguro halos alam nyo naman lahat yan dahil kapag kayo magtatrabaho, minsan kasama yan sa medical, yung Ichihara test. At malalaman niyo pag colorblind kayo, yung nasa screen na yan, tingnan niyo yan. Kung kayo ay walang nababasa na numero dyan sa picture na yan, ay ang ibig sabihin yan ay colorblind kayo pag wala kayong nabasa na numero. Pero pag ikaw naman ay may nabasa na numero dyan sa picture na yan, ay ibig sabihin niya na hindi ka colorblind. Ang pinakamaganda dito sa South Korea kung ikaw ay mag-a-apply, dito ay walang agency. Ang tanging agency na mag-a-apply papunta ng South Korea ay government to government ang proseso. Ang agency ng mga EPS factory worker dito sa South Korea ay walang iba kundi ang DMW. At isa pa, ito yung pinakamaganda sa lahat, wala ring placement fee. At dati, nung mga 90s pa yata, may nakausap ako dati dito, nung matagal na, TNT na. Dati daw noon, ang mga nakakalis lang ay yung merong mga pera lang dahil nga, ang sinabi niyang placement fee noon ay 250,000 pesos. Ay sa mga katulad nating namamabrika lang ay mahirapan kang makakuha ng ganong kalaking halaga. Kung ikaw naman ay mangungutang lang, ay siguro parang walang magtitiwala sa iyo. Kung ikaw ay mangungutang ng ganong kalaking halaga, ipang placement fee mo lang. Kaya napakaswerte natin ngayon. Ang sakripisyo nga lang dyan ay yung pag-aaral ng Korean language. Pero at least, kaya naman kung talagang magpupursige ka. Hindi katulad dati noon na yung may mga pera lang ang nakakaalis para magtrabaho dito sa South Korea. Sa mga namumroblema sa kanilang height ay huwag kayong mag-alala dahil walang height limit dito sa South Korea. Wala ding weight limit. Mataba ka man, pandak, pwede yang mag-apply dito sa South Korea. Kailangan fit to work ka talaga. At pwede kang kumita dito ng 86,000 to 150,000 pesos. Ang unang-una ninyong gagawin para makapag-apply dito sa South Korea ng trabaho
ay kailangan nyo syempreng kumuha ng passport. Napaka-importante po ng passport kapag kayo ay mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Pangalawa ay kailangan nyong mag-aral ng Korean language. Ito talaga yung pinaka requirements dito kapag mag-a-apply ka sa South Korea. Kailangan mong mag-aral ng Korean language para ipasa ang exam. At kailangan mong pagbutihin ang pag-aaral ng Korean language. Dahil kung hindi ka papasa sa exam, ay hindi ka rin makakapunta dito sa South Korea. Pwede kang makapunta dito sa South Korea, pero tourist nga lang. Hindi ka pwedeng magtrabaho. Pangatlo, habang ikaw ay nag-aaral ng Korean language, ay kailangan mong gumawa ng e-registration. Diyan sa DMW Online Services Portal. Yang makikita nyo sa screen. Diyan kayo gagawa ng e-registration. Napaka-importante niyan. Pag wala kang passport, hindi ka makakapag-register sa e-registration na yan. Yung mga detalye na nakasulat sa passport mo, ay yun yung ilalagay mo sa e-registration na yan. Pang-apat ay intayin ninyo ang registration para sa exam habang kayo ay nag-aaral ng Korean language. Abangan nyo lagi ang post ng DMW sa kanilang website. Diyan kailangan nyo laging titingnan ang website ng DMW kung kailan ang schedule ng registration. Pang-lima, kung kayo ay nakapag-register na, ang iintayin nyo naman ay ang evaluation. Pagkatapos ng registration ay may evaluation pa yan. I-evaluate nila yan kung kayo ba talaga ay pwedeng mag-exam. Malalaman nila dyan kung overage na kayo or pwede pa kayong mag-exam. Kapag pumasa na kayo sa evaluation ay iintayin nyo ulit kung kailan at saan kayo pwedeng mag-exam. Abang-abang lang ulit kayo sa post ng DMW. Diyan sa ano na yan, diyan yan sila lagi nagpo-post. Diyan nyo malalaman lahat kung kailan at saan ang inyong exam. 6. Kung ikaw ay pumasa na sa EPS topic exam, ang kasunod na niyan ay medical. Dalawang klase yung medical na ipapagawa sa inyo. Una ay medical at pangalawa ay yung tuberculosis screening or certificate of tuberculosis screening yan. TB test, yan tawag din ng iba, TB test. Yung tuberculosis screening ko naman ay doon ako pumunta sa Manila Doctors Hospital. Doon ako nagpa-TB test. Ako noon ay nagpa-medical sa MMC Medical and Diagnostic Center. Pang-7, kapag lumabas na ang result ng medical mo at yung tuberculosis TB test screening, ay dadalhin mo na ito sa DMW. Kasama yata yung passport. Pag pupunta kayo ng DMW, huwag nyong kakalimutang dalhin ng inyong passport at baka yan ay Xerox. Kasama ng inyong medical certificate. Ipapasa nyo yan sa DMW. 8, kapag naipasa mo na ang medical mo sa DMW, ay dyan ka na gagawa ng EPS account. Dyan kayo gagawa ng EPS account. Dahil dyan ninyo titingnan kung kayo ay may employer na. Dyan ninyo imomonitor. Kahit araw-araw nyong buksan yung EPS account na yan pag nakagawa na kayo. Pwede naman kayong magpagawa dun sa marunong o kaya dun sa Korean language school na pinag-aaralan ninyo, na pinag-aralan nyo, pwede kayong magpagawa doon. Ako nun ay yung teacher ko sa Korean language school ang gumawa ng EPS account ko. At dyan ninyo titingnan kung kayo ay may employer na. Pang-9, kapag nakita nyo na sa inyong EPS account na may employer na kayo at meron na din kayong contract transferred or may kontrata na nakalagay sa inyong EPS account, ay kailangan nyo nang pumunta sa DMW para pumirma ng kontrata. At pwede din naman yata kung nasa malayong lugar kayo at hindi kayo makapunta talaga ng DMW, pwede namang i-email sa inyo
yung kontrata ninyo galing sa DMW, i-email sa inyo at doon nyo na lang pirmahan sa email ninyo yung kontrata ninyo, tapos ipasa nyo na lang din sa DMW. Meron akong kakilala ng mga ganyan dati, ganun na lang ginawa kasi hindi sila makapunta ng DMW agad-agad, kasi kailangan yan. Pag nakita mo sa EPS account mo na may kontrata ka na, ay kailangan mo agad kinaumagahan pumunta ng DMW. Pero kung ikaw naman ay malayo, ay pwede din namang sa email na lang pirmahan. At yan, pagkatapos mo nang mapirmahan ang iyong kontrata, ay mag-iintay ka na naman ng announcement ng DMW kung kailan ang iyong 5 days training mismo sa loob ng DMW. Ang tinatawag dyan ay Korean Language Course o Korean Language Refreshing. At baka daw nakalimutan nyo na yung mga pinag-aralan ninyo. Dyan ay ipapaalala sa inyo ulit. Magsusulat ulit kayo dyan katulad ng ginawa namin dati. Pang-10, ito na yung pinakaihintay ng lahat. Ito yung pinaka-importante. Kapag nakita nyo na sa EPS account ninyo na kayo ay may CCBI, ibig sabihin yan ay working visa na yan. Diyan na kayo mag-uumpisa na mag-ayos ng mga papeles na kailangan ng DMW. At dyan sa GovPlace GBP, dyan ninyo makikita lahat ng kailangan ng DMW na mga requirements. At dyan nyo rin malalaman kung kailan kayo pwedeng magbayad para sa processing ng inyong working visa, at dyan nyo rin malalaman kung saan kayo bibili ng plane ticket para makapunta ng South Korea, at dyan nyo rin malalaman ang tentative entry date ninyo kung kailan ang lipad ninyo papunta ng South Korea. I-search nyo lang sa Facebook yung GovPlace GPB. Napaka-importante niyan. Diyan nyo malalaman lahat ng mga kailangan nyong gawin. Yung mga ipapagawa sa inyo ng DMW, kung kailan ang PIDOS ninyo, diyan nyo malalaman lahat. Kaya i-search nyo yan sa Facebook. Kung kayo ay may CCBI na, working visa. Kung kayo ay nakasakay na sa eroplano at papunta na kayo ng South Korea, paglapag ninyo ng Incheon Airport ay susunduin kayo ng bus papunta ng training center, at may 3 araw na training kayo doon. Ang mangyayari niyan, pagbaba ninyo ng bus na sinasakyan ninyo, walang kain, wala pang tulog, ay medical na agad ang sasalubong sa inyo. Medical na agad. Pagkatapos ng medical at pasado ka na, pero kung hindi ka naman pasado at may sakit na nakita sa iyo na nakakahawa, ay papauwiin ka na ng Pilipinas. Diretso uwi ka na. At yung mga pumasa sa medical ay tuloy na ang kanilang 3 araw na training. Sasabihin dyan, kung pwede kayong magtanong dyan kung ano yung mga katanungan ninyo, kung ano yung mga sasabihin nila dyan, kung ano yung mga kultura ng Korea. Maghapon yan. 3 umaga at 2 gabi. Kasi yung pangatlong araw, siguro mga alas 10 o alas 9, ay susunduin na kayo ng kani-kaniyang amo. Susunduin na kayo ng amo ninyo. Ayan. Uumpisa na kayong magtrabaho pagdating sa company. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood, at sana ay natutunan kayo sa video ko ngayon, at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.